ngayon ay ika-15 ng Mayo, taong 2024, Biyernes, at ako po ang iyong lingkod, Angelo Marco C. De Jesus, mula sa ika-4 na baitang, pangkat Andres Bonifacio, ng Paaralan Elementarya ng San Marcos. At ngayon, kayo'y nakatutok sa SMES Balita. Sa ulo ng mga pabagang balita, Pangulo Bongbong Marcos giniit na di naghahanap ng away ang Pilipinas, China. Umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Iniwasan ang Pilipinas na lumikha ng anumang gulo sa West Philippine Sea. Ngunit binigyan diin ni Pangulo Bongbong Marcos na hindi maaaring pabayaan na lang ang karapatan ng bansa sa rehiyon. Ito ang binigyan diin ni Pangulo Marcos nang tanungin ukol sa pinatanggal niyang floating barrier sa Scarborough Shoal. Ayon kay Pangulo Marcos, kung hindi tinanggal ng Philippine Coast Guard ang nilagay na boya ng China sa Baho de Masinloc, ay magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa mga Pilipinong mangingisda. Kaya naman, hindi siya papayag na basta harangan na lamang ito ng China. Nung pinutol yung tali, yung nakapasok na fisherman, nung araw na yun, nakahuli sila ng 164 tons na isda. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman pare, nalalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Batay na rin sa 2016 arbitral ruling. May karapatan ang Pilipinas na mangisda sa bahagi na ito ng karagatan ng bansa. Para sa karagdagang balita, narito si Jad Capulong. Jad, pinuri ang Estados Unidos ang ginawa ng Pilipinas na pagtatanggol sa karapatan ito sa West Philippine Sea. As you saw earlier this week, the Philippine Coast Guard took a bold step in defending their own sovereignty by removing a floating barrier installed by the PRC Coast Guard near Scarborough Shoal. Ayon kay U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Prince Sidford, matinding hakbang ang ginawa ng Pilipinas na pagtanggal ng Chinese floating barriers sa Baho de Masinloc. Ginawa ng U.S. official ang pahayag sa isang U.S. congressional hearing. Bukod dito, binigyan diin ng American official ang panatili ng security commitments ng Washington sa Maynila. Partikular ang gagawing pagdepensa ng Amerika sa kaalyadong bansa sakaling ay pag-ataking kaugnayan sa usaping West Philippine o South China Sea dispute. The department has been incredibly clear that when it comes to our treaty commitments to the Philippines, we believe an armed attack against Philippine armed forces, public vessels, aircraft apply to in the South China Sea. That includes the Philippine Coast Guard, and we have said repeatedly and will continue to say that we stand by those commitments absolutely. Dagdag pa nito, patuloy ang Estados Unidos sa pagpag-ibig ng pwersa nito sa rehiyon. We are diversifying U.S. force posture to remain prepared for any crisis or contingency. That includes regular rotational deployments of U.S. P-8s and littoral combat ships with Singapore, and in the Philippines recently agreeing to 4 new enhanced defense cooperation sites that U.S. forces will have access to. Sa utos ni Pangulo Bongbong Marcos, tinanggal ng Philippine Coast Guard ang boya na inilagay ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Sir Angelo,
ito ang kasalukuyang estado. Ngayon, usapin ito sa pagitan ng ating bansang Pilipinas at ng China. Ito po ang iyong lingkod, Jad Kapulong, nagbabalita. Maraming salamat, Jad. At iyan po ang aming tapat na balita sa araw na ito. Ako po si Adjuno Marcos de Jesus, SMES Balita. Magandang umaga.